Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kina Senator Bato de la Rosa at Robin Padilla kasunod ng panawagan nila sa mga gustong mag-volunteer para maging bodyguard ng bise at kanyang pamilya. Yan ay matapos bawasan ng Philippine National Police ng 75 pulis ang security detail ni VP Sara. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na may isang hiling lang siya sa kanyang mga taga-suporta at yan ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at 4 na anak sa internet. Kasunod nito, iginiit ni Senator Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na kailangang maibalik sa lalong madaling panahon ang security detail ng bise. Si VP Sara raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bukod dyan, isa raw Duterte si VP Sara, kaya posible raw siyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa CPP-NPA. Nanawagan naman si Senator Bongo sa mga pulis na huwag magpadala sa politika at manatiling profesional. Kahit nga raw siya nakaalyado rin ng mga Duterte, binawasan din ang security detail. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil. Ayan po kahapon po ni-report din natin yan. Yung si Senator Bongo tinanggalan din po ng security. Dahil nga actually lahat naman po iniisa-isa nila bago umabot. Nananahimik lang talaga yung mga Duterte quote-unquote supporter. Kasi alam naman natin na, sige, pribilehiyo yan, okay, go. Ang problema ko ay ito. Number 1, si Vice President, ibang level ho yun. Kasi alam mo, kung matatandaan ninyo, sino ho ba ang mga kalaban ni Pangulong Duterte? Oligark. Ito ho yung mga oligark na may kakayanan at mga mamamatay tao din yung mga yan. Pangalawa, yung mga drug lord, drug cartel. Yan ang kalaban ni Pangulong Duterte. Pangatlo, yung mga NPA, mga terorista ang tawag sa kanila, di ba? So naturalmente, kung gusto nilang gumante, babalikan po nila yung pwede yung anak. Na which is, alam naman natin na yan po ang talagang napakataas na porsyento na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. So, kung gusto mong mawala yan, gagawin mo na ngayong pagkakataon na yan. Di ba ho? Kaya nga sinabi ko doon sa title ko kahapon, posible na maging ma-Donald Trump po yang si VP Sara Duterte. Desperado po kasi mga kalaban. Totoo po yan. Desperado po sila. Dahil alam nilang hindi mananalo. Hindi natin alam kung baka utusan ng mga kaalyado nilang NPA at pabagsakin ito si VP Sara Duterte. Kaya napaka-importante maunawaan natin na hindi ho ito kapritsyohan. Hindi ho ito yung kaartihan. Di ba? Hindi ho yan. Ipapakita ho natin Din ang security detail. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil pero dati na niyang sinabing ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang pwersang rumuronda at nagbabantay sa Metro Manila. Nanindigan naman ng PNP na walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail ng ilang politiko. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis at wag na tayo maglukuhan. Ma'am Pahardo, wag na tayo maglukuhan. Na walang halong politika to. Ilan ang security ni speaker? Sige nga ho. Pahingi nga ho ng papel. Ilan po ang security ni speaker? Ma'am naman. Nakita ko sa isang event yan. Nakasabay ko sa isang birthday celebration yan. Madami hong security si speaker. So wag ho tayo maglokohan na actually hindi ko nga alam kung ilan ba ang allowed ng batas. Pero wag tayo maglokohan po. Nasasabihin nyo walang pamumulitika ito. Wag tayo maglokohan. Please spare the PNP organization po from this political kung ayaw ninyong ma-involve sa politika, itigil nyo yung pamumulitika nyo. Kayo ang nagsimula ng pamumulitika. Wag ho tayo maglokohan, madam. Para ginagawa nyo kaming tanga. Lalo na bibuwisit sa inyong mga Pilipino dahil sa ginagawa ninyong tanga. Madam, ulitin ko, madam ha.
Lahat ng Duterte supporter na kilala na merong PSPG, binawian nyo. Pati po si Pangulong Duterte, binawian ninyo. Si Mayor Baste Duterte, binawian ninyo. Tapos, ma'am, yung iba napunta sa mga Chinese. Sinong ginagago ninyo? Sasabihin nyo walang politika? Sorry, madam, ha? Huwag nyo kaming gaguhin. Please lang. Ginaalom nyo, ito masakit dito eh. Yung ginanyang ka na nga, gagaguhin ka pa. Yun ang totoo. Ma'am, ako I'm speaking for, meron po akong pinanggagalingan. Alam mo yan, ma'am. Alam nyo yan. Huwag tayong maglokohan. Tayo na lang naglolokohan pa. Ginagago nyo kami. Tapos sasabihin nyo, walang halong politika ito. So ano yung mga availment? Ano yun? Gawa-gawa na lang namin? Gawa-gawa na lang yung threat? Meron ng mga police report yan. Tapos sasabihin ninyo, ganon? Huwag tayong maglokohan, madam. Niloloko nyo kami. Masakit na nga yung ginagawa ninyo, niloloko nyo pa kami. Kaya please lang, parang awa. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Issues and noise. Ganyan din ang tingin ng isang kongresista. Baka raw may pinagtatakpan lang si VP Sara kaya gumagawa ng issue. Baka mami at dinadivert lang po niya yung issue. Sir, congressman. Congressman ng Maynila. Alam ko, congressman ng Maynila to. Alam ko, nakilala ko na to eh. Sir, pinagtatakpan yung issue dahil lang doon sa issue ng paglipad. Sir, humahalo po ba kayo doon sa mga tanga? Hindi, ako nagtatanong lang ako, sir. Kaibigan ko kayo, sir. Pero humahalo po ba kayo doon sa mga tanga? Sumasang-ayon po ba kayo doon sa mga tanga na hinahanap si VP Sara Duterte etong nakaraang bagyo? Sir, alam nyo ho, by law, the definition ng isang vice presidente sa ating konstitusyon. Ano po yun? Simpleng-simple. Siya ang replacement sa presidente. At kung inutil ng presidente, hanapin natin ng vice presidente. Sir, inutil na hubang presidente ninyo? O napag-utusan na naman kayo ni speaker na tablahin ito si VP Sara Duterte? Tigil nyo ho yung kasipsipan nyo, sir. Pasensya na, ha? Magkakilala ho tayo pero itigil nyo po yung kasipsipan ninyo. Hindi maganda. Kasi alam naman natin yan eh. Bakit sasabihin ninyo? Kasi nasabi kasi nito, pinagtatakpan daw. Pinagtatakpan daw yung issue na patungkol sa pagpunta sa Germany ni VP Sara Duterte. Walang issue doon. Sir, buhay pa ang Pangulo, pinapatay na ninyo. Hindi inutil ang Pangulo. Inutil po ba ang Pangulo? Sa bagay. Hindi, inutil po ba ang Pangulo? Para sabihin na kailangan na natin ng vice presidente makita during the bagyo? Wag naman tayo maglokohan, ha? Dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito nung nagpumutok po yung issue na siya po Second district daw ng Maynila ito na congressman. yung nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. Yan ang umalis sa kampo ni Yerme pumunta kay Tambi. Ay talaga? Umalis yan? Pag umalis yan kay Yorme, ikakampanya ko yan na huwag niyong iboto. Mga taga Maynila, are you listening to me? Are you listening to me, mga taga Maynila? Alam ko marami nakikinig sa atin na mga taga Maynila kasi madalas ho tayo dyan noon eh. Lalo na yung mga taga Tondo. Huwag niyong pong iboto yung mga umalis kay Yorme, ha? Nakita niyo naman anong nangyari nung nawala si Yorme sa Maynila. Alam niyo yan. Alam ninyong bumagsak ang Maynila nung nawala si Yorme. Bumagsak ang Maynila. Kaya yung mga tumrider kay Yorme ngayon na hindi sumasama sa kanya, alam nyo na kung saan nyo dapat pulutin yan. Mga ngampanya, ito walang biro ito ha. Sinabi ko na ito kay Yorme. Sabi ko, Yorme, pag tumakbo ka mayor, kaming Banateros tutulong sa pagtakbo mo dyan. Kami mga ngampanya para sa'yo. Nang libre, walang kahalong mga ngampanya kami para sa'yo. Kasi naniniwala kami, kasi alam nyo kung bakit. Manila is the capital of the Philippines. It's not letter P. It's Manila. Tapos, alam na mga foreigner
yung Maynila na salita. Tapos, yun ang unang makikita, yung pangit na Maynila. 'Di ba? Hindi magandang tignan. Yung Maynila, kung pangit yan, it reflects, ewan ko kung may S yun Baka masita ako ni Mocha Nire-reflect niyan po ang buong Pilipinas, ang Maynila. Kasi nga, capital yan ng Maynila. 'Di ba? Ngayon, bumagsak talaga ang Maynila. Ano bang pangalan niyang congressman na yan? Alam ko si Congressman D, no? D na iboboto? Tama. Ito panoorin natin to. Tuloy naman. Ito naman yung pag-iepal niyang spokesperson. Ay, sorry, hindi pala D. Joel Chua. Sorry naman. Kala ko kasi D, as in D na boboto. Ito naman, umepal, nakisawsaw naman ngayon, etong si Barney? Bakit si Barney? Hindi, itong spokesperson ni Leni Robredo na, hindi ko alam bakit kumukuha kayo ng spokesperson na medyo yung dila, kulang sa R. Gumaganon. Napakinggan natin. Para naman sa dating tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, kung tutuusin, mas marami ang bantay ng kasalukuyang pangalawang Pangulo at kahit daw tinanggal pa ang 75 pulis niya, higit 300 pa rin ang bantay ni VP Sara na 3 beses na mas marami kumpara noon kay Robredo. It's less of an actual security issue. Security issue? Bakit sa dami-dami ng spokesperson na kukunin yung medyo may problema sa Di ba dapat magaling magsalita pag spokesperson? It's more of projection issue, 'di ba? An importance issue. Importante ko kaya meron akong ganyang karaming security. Hindi naman dapat nasusukat 'yon sa dami ng mga bodyguard niya. Eto, dito sila nagkakamali. Bakit daw sinasabi nitong amuyong ni Leni Robredo, sinasabi niya na kaya daw ngayon, mas marami pa rin ang security ni VP Sara Duterte kahit binawasan na. Mas marami pa rin compared daw kay Leni Robredo. Sir, ganito lang po kasimple yan, ha? Pwede ko ba kayo tawaging sir o ayaw nyo? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako, ha? Sir, ganito lang, ha? Yung amo ninyo, kaibigan, yung mga makakaliwa, na alam naman natin may affiliation sa CPP, NPA, NDF. Kaibigan kayo. Mga magkakasama kayo. Alam natin yan. 'Di ba? Magkakaalyado kayo. Hindi ko alam kung hanggang saan ang friendship nyo. So definitely, hindi kayo gagalawin ng mga kasamahan nila. Tama, mali. Si VP Sara Duterte, matindi yan lumaban sa mga NPA. So, ibig sabihin po, tagilid ang buhay ni VP Sara Duterte compare kay Leni Robredo. Ano pa? Una yon. Pangalawa, si Leni Robredo, may nakita ka ba, narinig ka ba na naglumaban against drug lords? Hindi, tama? Ang mga Duterte, lumalaban sa mga drug lords, drug cartel. Yung amo mo, hindi. So, gustong-gusto ng mga drug cartel at drug lord ang mga pinklawan. So, hindi nila kayo gagalawin. Baka nga gusto pa nila kayong ilagay eh. Bakit? Katulad ni Marcos, bloodless. Hindi sila dudugo. Buhay sila. Masagana ang negosyo nila. Kasi buhay nga sila, di ba? Ayaw nyo nga yung pinapatay yung mga drug lords, di ba? So, masaya sila sa inyo. Hindi ko sinasabing sinusuporta nyo o protector kayo, ha? Hindi yun. Pero kung ako drug lord, kung ako pipili ng leader, pipili ako ng leader na magdideklara ng bloodless. Hindi ako pipili ng leader na katulad ng mga Duterte na papatayin ako. Tama, mali. So, kung ako lang ang kunwari ako drug lord, ang pipiliin ko yung mga katulad nyo. Yung instead na pagtanggol
yung mga biktima ng drugs, ayaw nyo ng madugo. Tama, mali. Diba? Oh. Yun ang dahilan kung bakit po hindi issue ang seguridad ni Leni Robredo. Pero ang security ni BP Sara Duterte, alam naman natin, ang tindi ng kalaban yan. Mga oligark. Alam natin yung mga oligark. Ano ginawa ni Duterte? Ayaw ng mga oligark kay Duterte. Alam nyo kung bakit? Pinagbayad. Pinagbayad niya ng tax. Nung panahon yung dilawan, yung mga oligark, masasaya sila. Montakin mo, before Duterte, lahat sila mga tax evader. They have a lot of cases tungkol sa kanilang mga tax. Nalulusutan nila mga tax nung panahon ng mga dilaw. Kaya tuwan-tuwa yung mga oligark sa mga dilaw. Sa mga katulad ninyo, tuwan-tuwa sila kasi hindi sila pinakikialaman. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang kaibigan kahit mga tumulong sa kampanya niya, basta ikaw hindi nagbabayad ng sapat na buwis, siningil sila. Tama, mali? So, wala kayong banta. Ang mga Duterte may banta. Yun lang yung kasimple. Sabi nito isa, ito yung kanilang script. Huwag niyong buburahin, ha. Sabi ng COA daw, 433 assigned to protect Duterte. Ang kay Vice President Leni Robredo, 78. Walang problema doon. Alam nyo kung, from 78, Kasi kay Robredo, konti lang. Siyempre, wala namang magkaka-interest sa kanyang itumbas, ha? Bakit siya magkaka-interest itumba? Pinaliwanag ko na, yung 3. Dahil spamming ka, medyo paki-block na lang yan. Spamming na yung ginagawa niya. Sinagot naman kita eh. Okay? Pero dahil spamming ka, it's time for you to be blocked. Moderator, thank you. Again, walang problema kung ikaw ay magbibigay ng opinion na hindi katulad ng opinion ko, okay lang. Huwag ka lang spamming. Nabasa ka na, tuloy-tuloy ka pa rin. Ano ka? Abnormal? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? So, yun lang yung sa akin. Simpleng-simple. Diba? Yun ang dahilan kung bakit kailangan proteksyonan si BP Sara Duterte. Kasi sila yung pamilya nila ang lumalaban sa mga oligark, sa mga kriminal, sa mga drug lords, at sa mga NPA na terorista. Tanungin ko kayo, si Leni Robredo. Sige, sagutin niyo ako. Lumaban ba sa oligark? Yung mga dilawan? Hindi. Sa mga kriminal, masaya mga kriminal. Sa drug lords, bloodless nga, di ba? Sa mga terorista at NPA, di ba friendship nyo nga yung mga makakaliwa? So doon sa argument ninyo na mababa yung kay Leni, mataas itong kay BP Sara Duterte, sunog kayo. Sunog. Sa totoo lang, dapat nga, sobra-sobra pa yung binigay nyo kay Leni Robredo na 78. Dapat ang ibinigay nyo lang dyan, mga 1, gano'n, 2. Sige, pagbigyan na natin hanggang 3. Kaibigan nyo naman ng lahat ng kaaway ng lipunan eh. Kakilala nyo naman eh. So walang dadali sa inyo. Yun ang totoo, walang dadali sa inyo. Friendship nyo eh. Diba? So itigil-tigil nyo yung pagsasawsaw nyo. Napag-utusan ba kayo ni Ma'am Lisa na mag-react? Hindi, ako nagtatanong lang ako Napag-utusan kayo? Kasi bakit kayo sumasawsaw ngayon? Di ba? Sawsawero kayo. Ay, nako. Anong say mo sa viral video ng Americanos na NBI uniform sa Davao? Nag-comment ko na po yan kanina sa SMNI, ha? Magko-comment po tayo sa tamang discussion, ha? Nandito pa lang tayo kay BP Sara Duterte. Relax lang po, ha? Medyo wag yung chowking. Hindi pala chowking, chapsuy. Nag-uusap pa tayo dito kay Leni Robredo at BP Sara Duterte.
kung ano-ano na yung issue pinapasok ninyo. Ha? Easy lang, easy lang. Easy. Okay. Easy. Okay, tuloy. Diba? Nasusukat yun doon sa aktual na trabahong kanyang ginagawa. Kami, never kami nagreklamo sa 6 na taon na binawasan, tinanggalan ng personnel. Pinuna rin ni Gutierrez ang pondong inilalaan sa security detail ngayon sa Office of the Vice President. Noong panahon daw kasi ni VP Leni Robredo, walang hiwalay na budget para sa kanyang security team. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kasi nga, paulit-ulit naman natin sinasabi, hindi nyo kailangan ng security. Ang may security lang yung may threat.